Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Gisugda na karong adlaw. Senador Cheese Escudero gitudlong presiding officer sa impeachment court. Vice President Sara Duterte wala misipot sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. Congressman Pulong Duterte nang hinaot nga himuong patas ang impeachment trial proceedings batok sa igsuong si Vice President Sara Duterte. Senador Rodante Marcoleta giaresto na human nagpagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan sa kasong plunder. Og duha ka babae sa Davao City gipusil ang sospek bana sa usa sa mga biktima. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na karong adlaw ang makasaysayanong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pagsugod pa lang, nahimong init na ang diskusyon labot sa pagpili sa presiding officer. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Alas 2 sa hapon dihang gisugdan ang labing unang impeachment trial batok sa usa ka vice-presidente sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Gisugdan kini pinaagi sa paghalad ug pag-ampo, dayon gisugdan og roll call. 21 ka mga senador ang present nga nagsilbing senator judges. Sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, gipasalig niya nga ang matag desisyon kay nahisubay sa konstitusyon nga walay ginadapigan. Himuon matud pa nila ang ilang katungdanan nga matinud-anon sa balaod. Pagkakaluban ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa point of order ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, gi-question niya ang pagpili og presiding officer sa Senate Impeachment Court. Gibarugan ni Cayetano nga ang Senate President mao'y mulingkod nga presiding officer. Gisigundahan ang maong punto ni Senator Judge Pia Cayetano. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino? Because if we say that we can, what next? Will we add to the articles of impeachment? Because this is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Look at it, wag tayong majority-minority botohan. Ayusin natin yung pagboboto natin dahil pinapanood tayo, pinapaniwalaan tayo, at umaasa sa atin ang taong bayan. Sumala ni Senator Judge Kiko Pangilinan nga walay giingon sa konstitusyon nga ang Senate President dapat ang mulingkod isip presiding officer. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. Ginominate si Senator Judge Cheese Escudero isip presiding officer. Sa boto nga 12 ug 8, gipili nga presiding officer sa Senator Judge Escudero. Buta nga gikontra ni Senator Judge Cayetano. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Nang hinao si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nga mahimong patas ang impeachment trial proceedings batok sa igsuon niining si Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gawas niya na mihatag sabog komento ang mga Davaoenyo kalabot sa impeachment trial. Samtang napahigayon og lihok protesta ang mga progresibong pundo kinsan nanawagan nga manubag ang Vice Presidente. Ato Sayron.
Sa pagsugod sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte, may pagawas og opisyal nga pahayag ang igsuon niini nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nang hinaot ang kongresista nga mamahimong patas ug profesional ang maong proceedings. Gusto usab niya nga mahatagan og saktong higayon ang Vice Presidente nga matubag ang matag pasangil ubos sa balaod ug husto nga proseso. Dugang pa sa kongresista, agayan lamang nga magkakuha ang katawhang Pilipino og kamatuoran ug dili mga hungihong, ebidensya, dili pasangil ug dili propaganda. Samtang usa ka lihok protesta ang gipahigayon sa pipila ka progresibong pundok sa Freedom Park sa Davao City. Singgit sa mong grupo, kinahanglan matud pa nga manubag si Vice President Sara sa mga isyu batok kaniya. Nagparehag usab sa ilahang opinyon ang mga Davaoenyo kalabot niining init nga isyu sa impeachment. Kung klaro nga ebidensya ko na nga kuan gud, balik-balik na lang na nila para politika gina siya sa mga tanaw na to ana para politika. Ano jud tubagon ni Ma'am Sara kay para malinawan pud ang mga tao gani. Hindi mo naman dako kay politika na binuang kay nako lang. Para maklaro jud niya kung di niya tubagon di maingon sa daan siya dapat niya na tubangon. Sa kuan anong kailangan pa man niya itubag nga wala may mga ebidensya. Sara, daghan sab ang nakatutok nga mga Davaoenyo sa pagsugod sa impeachment trial karong hapon. Adunay mga nananaw samtang nangaon sa karinderya ang mga anaa sa barangay ug katong mga barbero nga nagpaabot pa og kliyente. Wala mitambong si VP Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. Hinuon ang iyahang mga abogado ang miatubang para niya. Sumala sa kampo sa bise nga walay lig-on nga basihan ang mga pasangil batok kaniya ug kinipulos lamang pamulitika. Atong paminawon kung unsa bay ikasulti sa mga Davaoenyo sa impeachment trial. It's actually politically motivated. Why? Because VP Sara is the apparent winning president sa umabot ka 2028. And makita na to that naasa klaro kayo nga kung siya mudaog, siya ng mga paluway, mga Facebook na sila. Sundo nila ang constitution dapat ang sa impeachment dapat 2/3 ang boto sa mga senador para ma-impeach ang mga katong Vice Presidente. Sa karon na ilang impeachment, wag di pa kalusot. Punta nga malusutan yun ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ang gusto gyud nila nga i-impeach Inday Sara. Tawa na sige ko Pangilinan ug si Soto. I-insist gyud nila. Murag niya bend nila ang balaod, wala na mao. Ila yun nga ipamugos ba? Legal man ang impeachment trial pero kailangan iagi yun sa tama nga proseso. Gitumbok sab ni Senator Francis Cheese Escudero ang napili nga presiding judge sa impeachment trial nga kinahanglan og 16 votes aron na makumbikto ang respondent base sa balaod. Sara. Okay na kang salamat, John D. Esteban. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Tabi lang mga kapuso tungod sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka edaran nga lalaki ang ginapangita. Humanang molestya og 9 anyos nga babae sa Kabakan, Cotabato. 100,000 pesos nga reward money gihanyag sa LGU Kabakan. Alang sa kung kinsa man ang makatudlo sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV sa usa ka inn sa Kabakan, Cotabato adlawng Biyernes, makita kining usa ka lalaking edaran diin dunay nagsunod nga batang babae. Gipasulod sa lalaki ang bata sa usa ka room. Taod-taod, nagdagan nga migawas ang maong bata. Gisundan kini sa lalaki. Sa laing CCTV, kita ang pagduol sa maong lalaki sa cashier ug mi-request matud pa og refund sa iyang gibayad. Sumala sa inahan, papaulit na kuno ang iyang anak gikan sa eskwelahan. Giduol ang bata sa maong lalaki aron magpatabang og bitbit sa iyang mga gamit. Apan gidala na diay niya ang bata sa usa ka inn nga duol lang sab sa panimalay sa bata. Sulod sa kwarto, kalit daw mihalok sa naong sa bata ang maong lalaki. Gituklod o gilayong midagan ang biktima. May pasangil ang maong lalaki sa cashier nga anak niya kini busa nakasulod sila. Nagtanyag karon ang LGU Kabakan og 100,000 pesos nga reward money alang sa makatudlo sa sospek. Sa karon anaa sa ginikanan ang maong bata nga gilaumang hatagan og social intervention sa MSWD. Padayon ang investigasyon sa PNP. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.
5 ka individual ang arestado human na aktuang nagpahigayon matud pa og illegal nga pagmina sa barangay Dansulihon sa Cagayan de Oro City. Ano ang report? Dihang nakadawat og report ang kapulisan nga adunay nagpahigayon og illegal nga pagmina sa hilit nga barangay sa Dansulihon, Cagayan de Oro City. Nagpahigayon og operasyon ang PSA Lumbia kauban ang CDO Clenro Task Force kinaiyahan. Pag-abot nila sa sitio Pasaw, ilang naaktuhan ang duha ka mga bakho nga nagakalot sa maong area. In flagrante delicto ang kining mga suspetsado nga nag-operate ngadto sa may sapa sa maong nga area kundi naghimo sila og processing sa mga tuhuhang mga mineralis nga ginabili sa pagkuha. Naatay na dakop nga 5 ka mga individual atol niini nga operation. Pipila sab kuno ka mga individual ang nakaikyas pag-abot sa mga otoridad sa lugar. Wala kunoy mapakita nga mga dokumento ang mga nagmina. Ginaandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act nga ipasaka batok sa mga sospek. So estimated ang value niining mga confiscated nga mga mining equipment and paraphernalia is mukabat sa 6 million pesos. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gilayong gipabakwit ang halos 60 ka magbanay sa Pulumulok South, Cotabato tungod sa hulga sa landslide ug landslide damming resulta sa sagunsong pag-ulan. Samtang usa ka resort na danyos human nabahaan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Temporaryong mibakwit kini mga magbanay sa gymnasium sa Barangay Maligo, Pulumulok South, Cotabato sukad pa niadtong Sabado sa gabii. Sa tala sa barangay, muabot sa 57 ka magbanay ang gikan sa Purok Tinifulan. Ang mao mga magbanay gipailawom sa preemptive evacuation gumikan matud pa sa hulga sa landslide ug landslide damming. Matud pa kay may nakakita ang tubig na punong didto. Di gikuha na mo lagi bakit diri. Butang nga gikabalak-an kini sa mga residente. Siyempre sir, no, bablaka gyud mi. Ay kami gatrabaho pod mi sa mga gobyerno, tapos nagabalaka pod mi sa among mga anak kay siyempre sila ang mabilin sa palimalay namon. Sumala pa ang mga nahitabong landslide sa lugar. Epekto sab sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog nga mitay og sa maasim sarangani niadtong June 8. Paglinog na uyog, pagkusog, pag puli sa ulan nga kusog nga ulan, dito na grabing landslide. Hinoon adlang Lunes nagpahigayon na og clearing operation ang LGU. Nasuta sab nga mihubas na ang napundong tubig sa bukid. Samtang malaumon sab kining usa ka ecotourism resort nga anaa sa daplin sa sapa nga matabangan sa gobyerno nga mabutangan og riprap human nabanlas sa baha ning bag-ulang. Gani dunay sakyanan dinhi ang niungot sa lapok. Isa ka top down og isa ka motorsiklo. Samtang ang swimming pool napuno na sa lapok nga dala sa baha. Katong una-una niya nga dagan sa baha, ang iyang mga dala ato, mga kawayan, mga punuan sa kahoy. Moto siya ang may bara sa ato ang tulay. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha ka babae ang gipusil sa Davao City. Ang sospek bana sa usa sa mga biktima. Nakaalerto si John D. Esteban. Milanog ang dangwingoy sa nahibilin nga mga anak. Dihang walay kaluoy nga gipusil ang ilang inahan sa ilaha mismong atubangan. Ang biktima itago nato sa pangalan nga Jem, 48 anyos. Nahitabo ang krimen samtang nagbaligya og putas ang biktima sa Lacandula Street, Barangay Ubalde, Agdao, Davao City, alas 7:48 Domingo sa gabi. Giapil usab og pusil ang bayaw niini nga si alias Joan. Nakuhaan pa sa video ang bayaw nga nagkadugo og nagpakitabang. Pag-abot niini sa Del Pilar Street, ni sakay kini sa usa ka e-bike aron magpadala sa ospital. Nadala pa sa ospital ang duha apan si alias Jem namatay. Ang suspect bana ni alias Jem.
Motibo is accordingly selos daw, no, based sa atong investigation. So prior sa shooting incident, aduna sila panag-away nga nahitabo, no? So katong gyapon nga adlaw ni agi itong kuan na motor sa kasakay sa Inmax na motor gibaril. Nagaway pa to pero meron ko sila ko niya yang labay ng turian yang banaw niya bas ng motor. Moto pagbalik na ulawan siguro to. Sumala sa usa sa mga anak sa biktima, daan na matud pang ginabaharan sa ilahang stepfather ang ilang inahan nga patyon. Si father ma'am nagababa nagud na nga hindi chat mama sa kuha nga ginapatyon gito siya ang chat ni papa to hindi ka na magtatagal dito sa mundo dahil babarilin kita. Dagan atong record ako si father kaya dapatan ako mama. Sa karon parayon pa nga ginapangita ang suspect. Antag makonsensya siyang gibuhat ma'am nga mali jud to ma'am bae ma'am iyang ingon na toon patyon niya. Lain ka na ingon anoy. Dili ba sayon mawad ang inan. Sud kayo kay patay na ko mama patay na bula kong papa kinsa na lang magbuhi semua. John D. Esteban, 1 Mindanao. Laing pagpamusilsab ang nahitabo sa Digo City sa Davao del Sur. Din ang babaeng biktima gipusil sa dughan ug bukton. Samdan ang 35 anyos nga babaeng trabahante sa usa ka kan-anan human gipusil sa usa ka lalaking nagpakaron-ingnong customer sa Tirad Pass Street, Barangay Zone 3 sa Digo City Domingo sa Udto. Kalit lang matud pa miabot ang suspect sakay sa motorsiklo ug gipusil siya ikaduha sa dughan ug ikausa sa bukton. Stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Ginapangita pasab ang riding and tandem suspects ug padayon ginasuta ang motibo sa krimen. Duha ka mga high-value target ug laing duha ka individual dakpan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City atol sa managlahing drug buy-bust operation. Ano yan, detalye? Usa ka buy-bust operation ang gilusad sa Cagayan de Oro City Police Office. Batok sa duha ka mga high-value target sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City niadtong adlawng Biyernes. Target sa operasyon si alias Asay, 44 anyos ug alias Teo, 49 anyos. Sigon sa PNP, sa mismong balay matud pa sa suspect, ginahimo ang transaksyon niini. Dugay na kani silang gi-monitor og maugid kini ang maugid kani ang target og kaning duha nga kauban niya mao kini ang ilang iyang mga runners. Tungod kay ang nakuha nga gramo sa shabu o gituuhang shabu na sobra sa aniabot og 60 grams. Dakpan sab ang usa ka alias Mike nga bayaw lang sab ni alias Asay. Kinsa naaktuhan pa sa kapulisan nga gagamit og droga sulod sa mong balay. Atol sa pagrekisa, nakuha gikan sa mga suspect ang drug paraphernalia, cellphones, digital nga timbangan ug siyam ka pakete sa gituuhang shabu nga mobalor og 408,000 pesos. Samtang sa laing operasyon sa City Drug Enforcement Unit sa Kokpo, arestado sab ang 56 anyos nga lalaki sa barangay Makabalan. Human siya napalitan og 50 gramos sa gituuhang shabu nga mobalor og 340,000 pesos. Wala pa sila'y pahayag. Ang kining mga nadakop nato nga mga suspetsado sa mga kalahi nga operation gi-filean kini sa atong mga units concerned sa violation sa Republic Act 9165. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka lalaki sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte ang arestado human nga gireklamong namaklad. Gikuhaan pa sa suspect og hulagway og video ang duha ka mga babae samtang naligo. Arestado sa mga personay sa Women's and Children's Protection Desk sa Linamon Municipal Police Station ang 21 anyos nga lalaki human nga gireklamo sa duha ka mga babae. Ang gireklamo nanilip, namicture ug nagvideo sa duha ka mga babae samtang sila nangaligo sa banyo sa balay. Daling misumbong sa kapulisan ang duha ka mga biktima. Rason nga giaksyonan kini ug nadakop ang suspetsado. Magatubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Gilihok na ang pagpasaka og kaso batok sa suspect nga wala pay pahayag. Formal na nga gi-turnover sa National Housing Authority o NHA Region 11
ang condo unit nga gisaad sa ahensya ngadto sa nahibiling pamilya sa mipanaw nga student athlete nga si Rene Bobet Baterbonia. Sa usa ka seremonya niadtong Sabado, formal na nga gihatag sa mga opisyal sa NHA 11 ang susi ug Certificate of Award sa condo unit sa Bangkal, Davao City ngadto sa mga ginikanan ni Bobet nga sila Rene Sr. ug Rovelin ug magulang ni Bobet nga si Rubean Baterbonia. Sumala sa NHA 11, fully furnished ang maong condo unit o dunay mga kagamitan sama sa appliances ug dining, living room ug bedroom sets. Busa pwede na nga mapuy-an sa pamilyang Baterbonia. Usa kini ka grant o gihatag sa NHA. But pasabot walay bayaran ang pamilyang Baterbonia. Lakip matud pa kini sa saad sa NHA nga makahatag og disenteng pabalay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mipaabot sab sa ilang pagpasalamat ang pamilyang Baterbonia sa paghatag kanila og condo unit. Matud sa inahan nga si Rovelin, human sa 40 kaadlaw pa ni Bobet nila puy-an ang maong unit. Pagandoy na isa ni Bobet sa amuan. Ay siya ang naghatag na guide sa mga tao sa Manila nga maaron ni makabalay diri. Salamat po sa NHA, sa mga staff. Laing duha ka mga gambling machine nga tulilong ang nasakmit sa Regulatory Compliance Board ug kapulisan atol sa surprise inspection sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sorpresang gi-inspeksyon sa mga personay sa Regulatory Compliance Board kung RCB ug kapulisan ang pipila ka mga kabalayan sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Human makadawat og impormasyon kalabot sa illegal nga pag-operate sa gambling machine nga tulilong. Nasapon sa otoridad ang duha ka mga illegal gambling machine sa nagkadaiyang kabalayan. Daling gikumpiska kini sa otoridad o gipanguha ang mga identifikasyon sa panimalay kung asa kini nakuha. Matod sa RCB, dakong kalapasan sa ordinansa sa syudad ang paghupot o pag-operate sa mga gambling machine tungod gibawal kini. Ang delikado ana ang kay may mga lugar na dulaan no, pero basin ang addiction sa bata ba. Delikado kay basin ang ilang ipalit unta sa ilang materyales para sa eskwelahan, ilang baon na dito na paingon sa tulilong. Base sa ilang impormasyon, daghang barangay pa sa syudad ang nag-operate pagbalik sa mong makinarya, butang nga ila pa kining subayon. Usasab sa ilang pangitaon karon ang giingong supplier sa mong makinarya. Sagad sab kuno sa operasyon karon nagsumikad sa mga kabalayan kung asa tago kini. Samtang uban anaasab sa mga pisonet shops. Dapat matgon po sila kay maapil gid sila kung nanay mga kaso i-file ana. Kay mere possession illegal man gid na. So nanay mga kaso maapil na sila kay sila possessor ni ana. Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance sa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Bulungtan ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab og uban pang lokal nga balita, pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang.